Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Maganda at malamig na gabi na po sa ating lahat. Alam mo, pagka ber na talaga, ramdam na talaga ang simoy ng malamig na hangin. Oh, actually, kahit last month pa, pero na ngayon, talagang ramdam mo na. Oo, di ba? Tsaka syempre, medyo, ito yung, we look forward to ber. December. Yes. Gastos na naman tayo. Iyan nga. Pagka gastos, medyo chill muna tayo. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Ang aking kamachi, Attorney PG Gala. Okay, thank you. Oo nga, nagkataon na naman, ano? Oo nga. Anyway, good evening po sa lahat na nanonood sa amin ngayon sa TVUP, sa YouTube, tsaka sa Facebook Live, at saka Signal 101. 101. TVUP. Ayan. Kaya kami, diba, puti kami ngayon, di ba? Busila. Kasi parehas tayo ng mind eh. Di ba? Totoo ba yun? Dati pinag-usapan, ha? Hindi, totoo ba yun? Like, kunwari, pagka parehas kayo ng wavelength, minsan... Totoo. Totoo ba yun? Sa mag-asawa, ganyan din, di ba? Parang hindi mo na, parang pareho na kayo na magdamit, pareho na kayo na magsalita. Oo nga. May ganyan. O, sige. Anyway, sa ating mga viewers, eto na po mga numbers na pwede ninyong tawagan. Okay, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331, and for Smart, it's 0961-770-8807. Tawag na po or mag-text na sa amin para at least kung may mga agam-agam kayo patungkol sa mga usaping legal, heto na ang inyong pagkakataon na makapagtanong ng libre. Yan. Free of charge. Okay. Kawang gawa. Yun nga, correct. O, sige, tawag na po, text na ha. Pero meantime, eto na ang mga naka-line up na mga texters natin. Siyempre, medyo mahaba-haba ito. Kaya, eto na ang una. Sabi ni Rona, 26 years old ng Makati City. Work from home employee po ako. Napansin ko po may software na pala sa laptop ko na nagre-record ng screen at keystrokes 24/7. Ang galing ah. Okay. Nare-record niya ha. So parang tracker, ganyan kung nagtatrabaho ka. Meron na ngayon actually sa mga ibang law firms na alam ko, it's an easier way of tracking kasi yung billable hours. Wow, okay. Kahit after office hours, nandiyan pa rin yung parang monitoring. Legal po ba yun? Actually, hindi siya legal kung hindi mo alam na ginagawa nila yun 24/7. Kasi usually, kunyari, if it's an office-issued laptop. Office-issued naman they should inform you that that it's always on. And if you found out, you can validly ask them na pag hindi yan for work-related, dapat naka-off yung, there's a method. Okay. Program lang naman yan. So, ang tanong mo, legal ba yun? Kung pumayag ka, legal. Pero kung hindi ka pumapayag, then have it revised by program. Siguro, ako naman naiintindihan ko yung employer na syempre, binabayaran kita natural dapat nandito. Pero may mga rights din po ang mga empleyado. Right to privacy. Hindi porke binabayaran mo ako. Sige, sundan mo. Ay pag-aari mo na ang buhay ko. Ang galing. Mga scriptwriter. Direk, pwede na tayong pelikula sa December, direk. May pelikula na, di ba? So, may rights siya. Meron siyang rights. Una, right to privacy, di ba? Hindi naman bayad ang buong buhay mo. Di ba? Tama yun. So as long as it was, you were not aware that it was, ngayon alam mo na, at obviously ayaw mo, then you can validly ask your employer to revise the program na may log out feature ba? Log out feature. So, para pagkatapos naman, pero sasabihin naman siguro ng employer, di wag mong gamitin yung laptop. Pwede rin yun. Dapat di mo naman ginagamit yan dahil after office hours na. Hindi, pero kung that's naman an unreasonable expectation from an employer. From an employer that if you issue a laptop, it will also be used naman for other things. Lalo na kung pinapauwi mo. Buti kung pinapaiwan mo sa opisina, di ba? Ganyan. Sige. Ito naman ang ating caller. Ready ka na ba dyan? Aya ng Rizal, good evening.
Hello po, good evening, Miss Xiao. Hello po, good evening, attorney. Grabe energy ni nga Aya. eh. Siguro ang ganda ng problema nitong si Aya. Pera siguro to, pera. Or love life. Love life, hindi malungkot dapat. Ay, malungkot pag love life eh. Sige, Okay. ano? Aya, ano ang iyong problema? Kasi nanguhula na kami dito. Hello po. So, this is regarding sa Suspense. coach ko po, personal trainer ko before. Personal. Dalawang Ako, parang Yes feeling ko. po. Athlete siya, athlete. Athlete. Hindi yung foot, ha? Athlete. Athlete talaga siya, athlete. Okay. So, Opo. ikaw ay atleta. Hindi po ako athlete, pero I'm physically active po. Ano daw? Physically active. May mga coach, yung mga fitness, kaya ganyan. sa gym, Kaya pala may merong coach trainer. siya. Ang tawag niya coach. Oo. Sensya naman, kala ko Opo. athlete. Sige. Opo. So, Aya, anong nangyari? Ito po kasi nagdadalawang isip po ako whether to pursue it legally or ipagpasuggest ko na lang. Okay. Kasi po, malaking franchise and kilala po siya dito sa Philippines. So talagang nagdadalawang isip po ako. Okay. But the thing is, I paid a lot for personal training sessions. Okay. And during one of my sessions po last year, nagkaroon ako ng injury. Nag-start po kasi ako nun as a real beginner. Wala po ako talagang alam. Parang I was at my most vulnerable state. Tapos nag-start po ako nun my physical journey. So siya po yung pinaka talagang basis ko when it comes to, sa start po ng journey ko. And during one of my sessions, na-injure na po ako. In what way ka niya Oo. injure? Ayun na nga, paano? Let's say during boxing sessions po. Nasuntok ka niya? Nasuntok ka niya. Hindi po ako niya nasuntok, pero nung ako po yung sumuntok sa kanya, pero kasi yung pagkatama nung kamay, parang hinampas na rin po ako pabalik. Tapos yung pagkasuntok nung tinamaan ko po, parang Okay. yung taklit na punta sa risiko. Na-aksidente. We have to Yes, determine kasi ako sa sitwasyon na yan, we have to determine fault di ba? So totoo. we have to determine fault, hindi porket merong na-injure obviously yung coach or kung sino Yes. man na. So not knowing exactly kung ano yung nangyari, di ba? Just based on your description, seek muna, kung ikaw, if you want to pursue it, of course you can always complain to his employers o yung gym na niya, that you felt that parang hindi masyadong magaling yung coach mo and you suffered an injury. But before you do so, pa-check mo rin sa other experts kung ano ba dapat yung tama. Pero Aya, ako kasi nagbaboxing ako dati. Ay, pala eh. Nagbaboxing ako Okay. Okay, nagbaboxing ako. There are yung coach na yan, matagal mo na siyang coach. Bago pa lang ata Nung time po na yun, I was on my second month with him. Actually, nakapag-take na po ako ng Boxing, lessons natapos ko na before. po yung doctor. Nakas po yung kamay ko. And then, Nakat yung kakatapos kamay ko lang mo? din po ng yes po, kakatapos ko lang po ng rehab. Nag-go through ng mga medical test na po ako. And Sino nag-consult na rin nag-cut po ako ng with- sino ang naka-aksidente ng wrist mo? Sino? Si coach raw. Yes po. Na-cut ka niya? Paano ka niya na-cut? I'm sorry. Kasi wala namang matalas na object pagka ikaw ay nagbaboxing eh. Parang hinampas ata siya eh. Sinementohan po, kas. Akas! Sorry naman. Mahina. Hindi ako sorry hindi ako naglinis ng tenga this morning. Sorry naman. Nakas. Okay. Well, okay. Yes, If you po. do want to pursue it, then my advice is, yun na nga, you have to seek other opinions on whether really your coach was at fault. And since nakakas ka, so I assume na meron niyang mga medical records. Yes po. Ganyan. So, Ang tanong ko dyan, attorney, what is the difference between yung hindi marunong sa aksidente? Ayan kasi malaking bagay yan. Kasi pwedeng sabihin ng coach niya, medyo hindi kasi aksidente happens. it Accidents, happens. di It ba? happens Di really. natin sinasadya Kaya na aksidente. there is no hard and fast
rule na yung set of na ito. Wala eh. Kaya it will depend really kung ano talaga yung nangyari. So kung nangyari yan sa gym na yan, malalaman may CCTV yan, ano. Usually ngayon may CCTV na mga ano. So try to get that also. And not being a boxing expert, no. So I really do not know kung ano yung tama at mali. But someone should know before you proceed. Pag nagsabi na, mali yung ginawa ng coach mo, hindi siya nag-ingat, or dapat knowing na ikaw ay beginner, ay dapat hindi niya pinagawa sa yung move na to. Kasi kung ako, meron akong fitness routine, yung hindi pinapagawa sa akin ng coach ko yung mahihirap, hindi pinapagawa sa iyo. Okay, I have another question to you, attorney. Ito para sa iyo to, Aya, ha? Kasi binubuksan natin yung iba't ibang klaseng mga posibilidad. Kasi yun nga, posibilidad na hindi siya marunong. Kukuha ka ng expert para sabihin na, ay, parang pang ano na yan, level ganito na yan, diba? Level 1 lang ako di ba? That's one. Number 2, baka na aksidente. Yeah, so we have to determine that. Kaya kung meron kung may CCTV. Yes. At the same time, actually tingin ko kung ano ba ang gusto mo, Aya. Kasi kung gusto mo lang naman ay makompensate ka, baka naman kung medical insurance naman minsan ang mga gym ireklamo mo sa third party. Usually kung parang for goodwill, kahit na baka bigyan ka nila ng free sessions or yung libre nila yung membership mo for a year. Yes. If you're satisfied with that, then I would suppose okay ka na ba, Aya? As in, okay na, natanggal na yung CAS mo? Natanggal na yung CAS mo? Yes po, actually, nag-reach out po ako sa gym and may video din po ako of that exact moment. Pakita mo na lang yon para lang. Kasi alam mo, ang mga gym, negosyo rin yung mga yan. Yes. So, they wouldn't want any negative publicity na naman on their part. So, I would suppose na baka you can get a year's worth of dyan, di ba? Pwede na rin kasi nasaktan ka di ba? Saka bakit hindi mo itanong kung meron silang insurance? Kasi yung insurance ang pwedeng magbayad doon sa aksidente. Yes. Actually, diba? Totoo yun. So, before you go to the route of legal, try mo muna, baka masatisfy ka na kung kausapin mo yung employer. Employer o kaya yung mismong may-ari. Kasi minsan may mga franchise yan, ha? Gano'n na yung mga big franchises. They're usually very well protected. Yes. And sabi mo, wala ba kayo ditong medical? Kunwari, example lang madalas, kaya nagpapa-insure sila ng gym nila. Yung mga barbell. Pwede ka madaganan talaga. Madadaganan ka, ano yung paa mo. So, I think, if I'm not mistaken, they are required to have an insurance doon sa lahat ng mga... For those well-established na mga malalaking mga franchise. Malaki daw malamang meron yan. Kasi meron yan. Kasi natural na magkaka-aksidente sa mga ganyan lugar. Hindi natin maiwasan. May mga mabibigat, may moving parts. Yes. And you're really doing strenuous activities. And you will really get... Sometimes, talagang magkaka-ano ka talaga. Natanong mo na ba kung may insurance sila, friend? Hindi pa ata. Hindi po, pero nag-ask po ako if license tong kasi coach. technically hindi po talaga dapat. Opo, wala po silang na-present sa akin. Hindi pwede pagka hindi. Hindi. Okay. Let me just, kasi ako nag-boxing di ba? Meron kasing mga trainers na talagang meron silang lisensya for training. Merong ibang wala. Meron. Meron ding wala. Kaya yung iba, parang ganito, junior stylist, senior stylist. Exactly. May mga ganun sila. Sa mga ganyang mga profession, usually ang mga sinasabing certified ay yung mga associations of kung ano man, di ba? Like, for example, kung may association of let's say, nga stylist, sila yung nagsa-certify. But does that mean that a person who knows how to cut hair is not allowed to cut hair? Not necessarily, di ba? Correct. Kaya nga. Yun ang ibig sabihin, I think, ni Maren. Parang, even though wala siyang lisensya, if it's kung wala rin namang yung set rules on how to... Parang wala ganyan Wala para sa mga... Ang meron lang yung mga therapists, yung mga trainers, so, look out yan. Pero hindi ibig sabihin na walang kwenta yung kung wala. Ibig sabihin, that's just extra ground for you if you were going to ask for damages na hindi naman pala siya ganun kabihasa or is that experience o kung first time lang niya na dapat muna tinrain siya ng employer niya because talaga namang natural na when yung kailangan niyang ingatan yung kanyang mga kliyente. Kliyente kasi delikado naman talaga yung trabaho dahil they're handling
equipment that can potentially harm. O, balik ka ulit dun sa gym. Kausapin mo. Wag kang wala ng loob na to keep healthy. Oo. O, hindi naman. Kasi kung nakast siya sa kamay, isang kamay, pwede ka mag-boxing. Okay. Actually, mas maganda. Sipain mo na lang. Actually, mas sakit niya kung matamaan ka nakas. Joke lang pero balikan mo, tanungin mo, baka may medical insurance sila. Kasi meron kasi before you go to court is exhaustion of remedies, diba? If you have exhausted all remedies, the employer or doesn't want to compensate, then that's the only time that you will contemplate on legal action. I have a question. Ano? Pwede ba siya magpunta? Example lang kung talagang wala nang talagang sabihin mo na ayaw makapag-usap sa'yo, mga ganyan-ganyan. Sa small claims ba, pasok siya? Ang small claims kasi money claims. Money claims, kukunin niya yung kanyang medical things. Pwede yon kung meron kang mas mabibigay na amount. At saka yung sabihin niya, ayoko na dito. Balik niyo sa akin yung... Kung gusto balik yung membership fee ko. Yan. Money claims na yun. Yan. Narinig mo? Opo. Ayan. Sige. Okay na tayo. Masaya ka pa rin. Sige, masaya siya. Huwag ka lang manununtok, ha? Easy ha. Okay. Binigyan ka na namin advice, huwag mo kami suntukin. Okay, sige. Okay. Maninipa na lang. Ako taekwondo ang gusto niya. Parang kabayo to ha. Shifting from pagkalahi to ha. Kay taekwondo na. Okay, thank you ha. Salamat. Thank you. Salamat po. Good evening. Okay, eto na. Masayang-masaya siya. Tuntua siya sa galak. Nga. Happy. Sige. Kasi alam mo, pag nag-exercise ka, happy hormone. Ay, totoo yan. Totoo, ha? Happy siya. Pag ako nag-exercise ako, pag nagte-treadmill ako, happy hormones. Happy hormones. Kasi pagkatapos yun, kakain ako. Diba? Mag-exercise para makumain. Sabi ko nga, sabi na anak ng tatay mo, nag-exercise ka, 100 calories tinanggal mo, pero kinain mo kanina, parang ang dami. Ay, hindi. Malaking bagay rin. Psychological rin yun. Sige, Happy eto ka. na. From Davao City. Hindi naman durian. Ako mangustin. Ay, mahal. Social ka talaga. Hindi, Mahal masarap ang talaga yung mangustin eh. Pinaglihan ko yun sa unang anak ko. But it's very high in vitamin C. Yan. Kuya Kim, ikaw ba yan? Oo nga. Sige. Eto na. May court hearing po kami. Paano po ba dapat tawagin ang judge? Ay, ang cute naman ang tanong niya. Your horror? Ay, hindi. Hoy. Your honor? Hoy, ang tawag mo sa parang kung gusto mong makulong. Hoy! Kung Joke ibang lang. dialect ang gamit sa korte, okay lang po ba na English ang... Alam mo, cute ang tanong niya. Ang cute nga eh. Actually, English ang preferred. Ang official. So, Your Honor is fine. Your honor. Okay, Your honor. Hindi ba chairman? Ang nag-iibang dialect lang ang gamit sa ibang korte. Mr. Chair? Mr. Chair? Mr. Chair, hindi. Iba yun. Hindi, iba. Your Honor. Okay, your horror. Your honor. Ay, honor Wag pala. po yan. Joke lang Hindi, yun. joke lang. Makukulong ka, makukontempt ka nila. Ganon? Oo naman. Gano'ng katagal ang contempt pagka-judge? Only when he can lift it. Ha? Kaya contempt. Really? Direct contempt. There is indirect contempt and there is direct contempt. Anong sabihin ng indirect? Ang indirect contempt is yung contempt outside of the courtroom. Ginawa mo yung pambabastos sa korte outside. Ang direct contempt, ginawa mo sa loob ng korte. Pag Direct. sinabi mo, ang pangit-pangit ng judge, nakapeluka. Tapos sa loob ka ng korte, pwede kang direct contempt. That's counted. Sinabi ko lang naman pangit siya eh. Hindi, parang pa rin niya disrespectful. Nagsasabi ka ng totoo, disrespectful? Pwede naman. Talaga naman, masakit sa loob yun eh. Peluka. Okay. Peluka ni Your Honor ha, hindi ni Mr. Chair. Ni Mr. Chair. Okay, sige. Eto na, si Jet, alam na niya ha. Sino pangalan nun? Ang cute ng tanong. Si Davao. Your Honor. Okay Ivy, na yun. Your Honor. Yes, Okay. Your Honor. Pwede na yun. Yun na yan. Okay. Sinong kakausapin niyang Your Honor? Yung judge mismo. Your Honor. Your Pag Honor. tinatanong siya, Your Honor. Yes, Your Ganyan. Honor. Present, Sarap Your maging Honor. judge, ha? Okay na. Okay. Your Honor, ha? Sige, eto na. Jessa, 27 years old ng Quezon City. Hello, attorney. Ginawan ako ng AI-edited video na parang ako yung nasa malaswang content. Ouch. Pinakakalat ito online para siraan ako. Ano po ba ang legal remedy ko? Ay, alam mo ngayon, di ba, with yung deep fakes, ano yan, napaka-ano na ngayon, dati kasi pag alam mong nilagay ang mukha mo, alam mong fake na fake, hindi mo na malaman, yung AI generated na ano.
Merong itsurang kamukhang like yung ano ko, yung sa Zoom account ko. Hindi siya caricature, sorry. AI siya na nilagay yung picture ko sa ano, dun sa mukha. Kamukha ko talaga, friend. Oo nga, ang galing na ngayon. Okay. Sabi ko, ang cute ko naman dito. So, itong ganito, okay, it's a cybercrime actually to use your image without your consent. Ah, really? Oo naman. Paano yung mga artista? Paano? Hindi iba naman yun kasi yun, they have a Public figure. They have a Okay. reasonable expectation that their images were going to be used. Pero kung ikaw ay private individual, wala. It's a cybercrime. So, Cybercrime. So, madaming ano yan, either cyber libel, depende kung paano yung pagkagawa. Ito kasi is ginamit. Malaswa. So, pwede rin yung anti-voyeurism. Diba? So, pwedeng magpatong-patong ang kaso laban dun sa taong gumawa niyan. Pwede. O, sige, sa galit niya talaga lahat yan gagawin Oo nga, niya. sino ba naman ang gustong gumawa Oo sa naman. yan? Wag naman, no? Madami kang legal remedies. Uy, alam mo, Cybercrime, attorney. cyber libel, anti-voyeurism. Kung ikaw ay babae at menor, ay vowsy. Alam mo, attorney, maraming hindi nakakaalam na ang pagpo-post sa social media ng basta-basta ay isang krimen. Yes. Maraming hindi nakakaalam niyan kasi nga it's a new law, bago lang siya. At akala nila pag sila ay naglalabas ng saloobin sa social media, it's okay. Yeah. Recently lang naman talaga na meron ng nakukulong dahil merong mga artistang nagsa-cyber libel, saka lang naliliwanagan ang isip ng ating mga kababayan. Hindi kasi naman, ang batas kasi natin sa gantong bagay ay masasabi kong reactive. Dahil lalo na sa teknolohiya, ang bilis niyan eh. The technology changes faster than our laws can address it, di ba? So, minsan kailangan muna tayong magkamali. Tapos, nagkakamali dahil bago di ba? I mean, bago ang batas ay papasok. Dahil makikita ng batas, ops. Yan. Kasi ang tao'y malaya. Pero hindi kasi pwede nating sabihin, mga friends, na hindi ko po alam. Dahil ignorance of the law excuses no one. Yan. That's the sad truth. Pero totoo, minsan di mo talaga alam. At saka ito, ang mga bawal pa ngayon sa anti-privacy at sa cybercrime, yung, di ba, ikaw, kunyari kung may kang kausap, mahilig kang mag-screenshot, di ba, ng mga conversation. Ay, alam, dati ginawa ko yan. At i-share mo sa iba without the consent of the sender. That is a violation. Even sharing a private email sent to you by someone, you cannot share it without the consent of the sender. Kaya ang maganda nga ngayon yung kailangan mo bago ka, can I send? Can I repost? Can I repost? Yan. Can I share? Can I share? Dapat kasama yan sa vocabulary natin. At kailangan hintayin nyo ang sagot na yes. Hindi pwedeng gawing excuse na, I'm just sharing hindi na ngayon ganun na excuse. Bawal. Okay, sige. So, dapat talaga nakikinig kayo ng mga katulad ng mga programa namin na tungkol sa batas, no? Kasi nga, ba yung isi-screen sa papamigay nyo? Totoo yan. Kasi, pwede kayong kasuhan yung nagpadala ng message. Minsan, tamad ka lang. Screenshot ko na lang para mabilis. Diba? Totoo yan. Wala kang intensyon. Nothing whatsoever. Pag gano'n naman, usually naman, hindi ka naman. Lalo na kunyari kung, pakisabi naman kay, may number ka ba noon? Pakisabi naman. Natatamad na ako, screenshot ko, babalik na lang sa'yo. Ito, sabi. Pag gano'n naman, makikita mo naman na pakisabi. You can actually read from it na there was parang implied consent. Dahil sabi, pakisabi. Pero yung kunyari, a private conversation between the two, meant for the two of you lang, di ba? Tapos biglang shinare mo without the consent, that is you're already liable. Okay. So, ito na, si James, 27 years old ng Pasig City, call center agent po ako. Noong nagkaroon po ng bagyo, wala kaming masakyan papasok. Hindi kami pumasok, pero ang sabi ng HR, no work, no pay pa rin. Tama po ba yon kahit na may state of calamity? Opo. Tama yun. Kasi no work, no pay. No work, no pay. Only, a state of calamity doesn't, unless there is an announcement from government that it's a working holiday kasi nag-state of calamity. But a mere announcement of a state of calamity doesn't mean that there is no work. And unfortunately, we follow the no work, no pay. Okay. In short, pwede ka lang niyang ma-excuse ng hindi mo kailangan mag-explain.
Yes, oo. Parang, pero yung... Pero yung para bayaran ka sa isang araw na hindi mo trinabaho Ay, hindi, dahil sa unforeseen circumstances, sorry. Oo, hindi. Ayan. Unless, that's the minimum. Hindi mo, kumbaga, hindi mo mapipilit ang ngayong employer from... Na bayaran ka. Bayaran ka. Okay. Yan ha. Ang dami-dami nating natutunan madami ngayong tayong araw na sagot ito. ngayon, I'm so proud. Yes. You're so proud too. Well, anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. I'd like to say hi to my Papa Jimmy and Mama Trining and Babe Castro. Magandang gabi sa inyo. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye everyone. God bless you. Evening. Good night.